morning po sa ating lahat. Ganon din po sa ating online platform. Sa inyo rin po dyan, kumusta po kayong lahat? Nawa po masaya po kayong makikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating panalangin, basahin po natin sa awit 34:3. 1 to 3. Si Yahweh ay ating laging papurihan. Sa pasasalamat di ako ititigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Sinasabi po rito na atin pong purihin at pasalamatan ang ating Panginoong si Yahweh. Ihayag natin ang kanyang kadakilaan ng may tuwa at may galak. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa inyo sa umagang ito, Panginoon. At humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan sa buong isang linggong ito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin at naway lagi mo kaming gagabayan at iingatan saan man kami maparoon, Panginoon, Lord God. At sa umagang ito, Lord, tinataas ko po sa inyo ang aming iglesia na naway bigyan niyo po ng maayos na at na marami pang member na aming maisasama sa iglesia ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, maging ang mga tagapakinig, Panginoon, ay bigyan niyo po ng malinis na puso at isipan nang sa ganun, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso ang iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Maging ang aming team, Panginoon, na magbibigay ng papuri pasasalamat sa pamamagitan ng kanilang pag-awit, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng maayos na pagkanta. Lahat po ng instrumentong gagamitin nila ay maging maayos, Panginoon, nang sa ganun, Panginoon, ito ay maging kagalakan para sa inyo, Panginoon, Lord God. Maging ang aming pastor, Panginoon, itago niyo po sa inyong likuran ang kanyang magiging mensahe, Panginoon, na kayo ang nagbibigay nito sa kanya, Panginoon, Lord God. Kayo po ang magbigay ng katalinuhan sa kanya, Panginoon, nang sa ganon, ang mensaheng ipapahayag niya ay magmumula sa inyo at ito'y aming mapakinggan at sa puso namin ito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito at muli kaming nagpupulit, nagpapasalamat sa kadakilaan mo, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At atin na pong tawagin ang ating music team para bigyan niya po tayo ng kagalakan sa pagsayaw at pag-awit. Handa na po ba tayong sumayaw at umawit? Amen. Thank you, Lord. Muli po nating palakpakan ang ating Panginoon. Ayan. Bless po ba tayo ngayong umaga? Amen. Sabi po ng host, tayo daw po ay sumayaw, tayo ay umawit para sa Panginoon. Handa na po ba tayong sumayaw para kay Lord? Amen. Parang tulog pa po tayo Gising na po ba ang bawat isa? Parang tulog pa talaga. Kung gising na po ang bawat isa, arm forward nga po tayo. Arms forward. Lahat arms forward. Tapos, shake ang ating mga kamay. Ayan. Taas naman ang kamay. Shake pa rin. Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa pag-aawit sa Panginoon. Okay. Sinasabi po sa Genesis chapter 1. Ayan, kaka-devotion lang po natin. Nung nakaraan, Genesis chapter 1, verse 3 to 4. And God said, "Let there be light. And there was light. God saw that the light was good." So, sa verse na ito, pwede po natin siyang
i-apply no, sa buhay ng bawat isa. Natunay kung malayo tayo kay Lord, andun tayo sa darkness. Dahil si Lord ang nagbibigay ng light sa buhay ng bawat isa, no? So sa pag-awit natin sa Panginoon, sa team natin ngayong January na Rebuilding What is Broken, i-build natin yung closeness natin sa Panginoon. Amen? Kaya sa pag-awit natin, i-claim natin yung light na sinasabi dito, no? Patuloy nating awitan ng ating Panginoon. Your love is shining, the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. This light will the Father's glory. Consume all my darkness, shine on me. Yes, Lord, shine on me. Amen. Shine, Jesus, shine. In this light where the Father's glory, praise be the grace. Set our hearts on fire. Glory to God. Grace and mercy, send for the Lord, Lord, and let there be light. And shine, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Praise be the Lord. Hearts on fire, glory to God. Rock and nations with grace and mercy, send for the world, Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Amen. Patuloy po nating awitan ang ating Lord. Jesus. Katulad po sa verse natin kanina, yung light na ito ay nagsisilbing hope sa bawat isa, na sa kabila ng mga pinagdaanan ng bawat isa, sa darkness na pinagdaanan ng bawat isa, patuloy kung meron tayong Lord sa buhay natin, laging may pag-asa na makawala tayo sa darkness na yun. Kaya sa patuloy nating pag-awit para kay Lord, i-declare natin kung gaano siya kabuti sa buhay ng bawat isa, kung paano siya kumikilos, kung paano siya nagbibigay ng buhay, ng pag-asa sa buhay ng bawat isa. Patuloy natin ang awitan ng ating Panginoon.
Samba. You are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our arms, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our arms, so we put out our praise to you only. It's your breath in our arms, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Great are you, Lord. Once again, you give life. Give life, you bring light to the darkness. You give life, Yes, Lord, you restore. you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. Put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Great are you, Lord. Though the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will say, Great are you, Lord. Though the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will say, are you, Lord? Come on, church. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will say, Great are you, Lord.
us from darkness, Lord. Bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa patuloy mong pagningning, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Lord, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa liwanag, Lord, na siyang nagbigay ng pag-asa sa buhay namin na puno ng darkness, Lord God. Kaya sa team namin, Panginoon, ngayong January, Lord, na rebuilding what is broken. Sinisira na namin, Lord, yung buhay na nasa darkness. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-build, Lord, yung closeness namin sa iyo. Dahil tunay, Panginoon, kung malapit kami sa inyo, ay tunay mas makikita namin, Lord, kung gaano ka nagniningning, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Lord, sa patuloy naming pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng aming pakikinig, Panginoon, sa iyong banal na salita. Lord, dibuin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa at buksan mo, Lord, ang aming mga isipan, Lord, natanggapin, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, sa ngayong umaga, Lord. Patuloy naming tinataas, Panginoon, ang aming pastor, Lord God, sa iyo. Nakita mo, Panginoon, ang buhay niya, Lord, na handang magpagamit, Panginoon, upang maipahayag, Lord, ang iyong banal na salita, Lord. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, bilang instrumento, Lord God, ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Nawa, Panginoon, sa message, Lord, na aming tatanggapin sa oras na ito, ay magbigay ito ng aral, Panginoon, nang sa ganun ay mas mapalapit pa kami sa iyo.
Muli, Panginoon, itinataas ka namin at pinasasalamatan. Pinupuri ka namin, Panginoon, ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Maraming salamat po sa ating mga music team na napakagandang awitin ang kanilang inawit. Maaari na po tayong makaupo. Muli ko pong tinatawagan ang ating butihing pastor upang maghatid po sa atin ng banal na salita sa umagang ito. Nakahanda na po ba tayong makinig ng banal ng salita ng ating Panginoong Diyos? Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Nanay Dolor. Salamat din sa music team. No, palapakan niyo po nga si Lord sa buhay ng music team. No? Napakaganda ng ating mga awitin. Great is the Lord. Amen. Praise God. So sa umagang ito, before I begin, no, before I start sa pagbabahagi ng message ng Lord, gusto kong i-welcome ang bawat isa, ganun din sa home church. No, welcome po kayo at happy Sunday po sa bawat isa po sa atin. At tayo po lahat, inaanya ko po ang bawat isa na tayo po ay lumuhod ng pamandalian para po sa presensya ng Panginoon sa ating pong pagdulog po ng ating mga prayer request po. Okay, sa mga kapatid natin dyan sa home church, kung meron man po kayo na mga prayer request, I encourage po na i-comment down below nyo na lang po dyan para po after ng message po ay ma-review ko po yung inyo po mga prayer request po. Sige po. O mang banal, Lord, sa umagang ito, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa binigay mong opportunity, Lord, sa amin, sa bawat isa sa amin, Lord, na kami, Panginoon, ay makapag-kneel sa iyong kabanalang presensya, Lord Jesus. Lord, narito, Panginoon, ang aming mga prayer request, Lord Jesus. Nawa, Panginoon, dalangin namin, O Ama, ang mula, Lord, sa iyong kabutihan, mula sa iyong katapatan, Panginoon. Nawa, Lord, ma-meet mo ang lahat ng ito, O Diyos. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Lord God, that your grace is sufficient, Lord Jesus. Kaya, Lord, we declare it, Panginoon. Marami kaming, Lord, mga nais mangyari aming buhay, Panginoon. But, Lord, we also pray, Lord Jesus, may your kingdom come, Panginoon. May your will be done, Lord Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, marami sa amin, may mga pinagdaraanan, Panginoon, maaaring physical, maaaring financial, emotional, Lord, at lalo na, Panginoon, sa aming spiritual life. Lord, tunay, Panginoon, every day is a battle. But, Lord, we pray on na kami, Lord, ay mapalad, O Diyos, sa pagkakaroon ng Diyos na buhay na siyang lalaban para sa amin, O Ama. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng pagsubok, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na pinagtatagumpay mo, Lord Jesus, sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, Lord, at anuman, Panginoon, mga prayer request ng aking mga kapatid, Lord. Maaaring prayer request nila sa kanilang pag-aaral, Panginoon, sa kanilang negosyo, sa kanilang hanap buhay, O Ama. Lord, we pray, Lord Jesus, at we claim, Panginoon, na yung kayamanan mong hindi nauubos, O Diyos, ang siyang mararanasan ng bawat isa po sa amin, O Ama. Lord, ikaw lamang ang aming malalapitan. Sinabi mo sa iyong salita, apart from you, we can do nothing, O Lord Jesus. That's why, Lord, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba, Lord, nakaluhod sa iyong harapan, O Diyos, na nagpapakita, Panginoon, tanda, Lord, na sinusurrender namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Lord, punuan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, Ama. And that Holy Spirit, Lord,
will help us, guide us, teach us, Lord, kung paano kami dapat mamuhay ng matapat sa iyong biyaya, Panginoon. Lord, patuloy kong dalangin, O Ama, yung mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay, O Diyos, na nagsasuffer, Lord, ng mga karamdaman, O Diyos. Ikaw nga, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya, O Ama. Lord, we declare, Lord, that we are covered by your blood, Lord Jesus. And you alone, Panginoon, is greater than anything, Lord Jesus. And no works of the enemy, Lord, shall prosper against us, Lord Jesus. We pray it, Panginoon. We claim it, Lord, sa buhay, Panginoon, nila Michael Rogers, O Lord Jesus, sila Pastor Primo, Panginoon, sila Nanay Soli, O God, Ikaw, Lord, ang pupilos, Panginoon, sila Darren, Panginoon, na apo ni Nanay Soli, O Lord Jesus. We pray, Lord, ng patuloy, Panginoon, ng pagkilos mo, O Ama, sa kanilang mga buhay. At ganun din, Lord, patuloy, O Diyos, i-sustain mo, Panginoon, yung sugar level, Lord, ng aking mga kapatid, O Diyos. Sila Brother Kenny, Panginoon, sila Brother Neil, Sister Marijen, Panginoon, Sister Maricar, O Lord God, nawa patuloy nilang maranasan ang iyong mayamang biyaya, O Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. So, Lord, sa aming mga nanay-nanayan, O Lord, dito sa iyong bahay, Iglesia, Panginoon, sila Nanay Sari, Panginoon, Nanay Karina, Nanay Dolor, Nanay Minda, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, na patuloy na pagpapalakas sa kanila, O Ama. At sa bawat biyaya mo, Panginoon, at bawat tahanan, O Diyos, ng iyong pamilya dito sa Jayco SR Church, Lord, kasama, Panginoon, ng aming mga pamilya, O Diyos, sinabi mo sa iyong salita, O Ama, na isa man, Panginoon, ang manalig, ang buong sambahayan niya ay maliligtas, Lord. Bagamat, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay, O Ama, ay hindi pa lubos na nakakakilala sa iyo, Panginoon. But, Lord, with our faith, Lord Jesus, on you, Panginoon, alam namin, O Ama, na yung kapangyarihan, yung blessing mo, Lord, ay mag-e-extend para po sa aming mahal na sa buhay, O Lord Jesus. We declare it, Panginoon, by your grace, O God, by your mercy, by your faithfulness, Lord God, and by your goodness, Lord Jesus. At sa pagpapahayag, Lord, ng iyong mabuting balita, dalangin ko patuloy ang kapuspusan, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, Ama. Balutin mo ako patuloy, Lord, ng iyong banal na dugo, O Lord Jesus. Patuloy mo ako, Panginoon, pagkalooban, Lord, ng kalakasan, ng karunungan, Panginoon. At ikaw, Lord, mismo ang siyang magsalita sa pamamagitan ko, O Diyos. Gamitin mo ako, Panginoon, sa iyo ang aking buhay, O Ama, sa iyong biyaya, Panginoon. At Lord, we also pray sa bawat churches, sa bawat pastors, sa bawat leaders and congregations, Lord Jesus, sa buong mundo, Panginoon, na nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Lead them also, bless them also, Lord, sa iyong biyaya. O Diyos, pinakakatiwala namin ang lahat-lahat ng may pagpupuri, pagsamba, at pasasalamat, O Diyos. Salamat sa pakikinig at salamat din, Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Purihin ka, O Lord. This is our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, at amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So again, good morning sa bawat isa. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, good morning sa'yo. Amen. Praise the Lord. No? Again, nasa series pa rin po tayo ng Rebuilding What is Broken. Right? So, pagbubuo ng mga nasira. Okay? Ano ba yung mga nasira na to? Amen po ba? So, ngayong umagang ito, gusto ko talakayin, okay? Dahil since ito nga ay January and rebuilding what is broken, isa no, sa mga patuloy na sinisira ng kalabang diablo ay ang ating mga buhay. Amen. Kaya pinamagatan ko po itong mensahe ng Panginoon na yan, rebuilding broken lives. Amen. No, sino dito sira ang buhay, taas ang kamay? Oh, praise God. Walang sira ang buhay. Ha? Praise the Lord. Okay. Sabi ko dito, again, alam niyo po, lagi ko sinasabi, di ba, na Christianity is pag-aayos ng buhay. Okay? Ang church ay naitayo para sa mga makasalanan. Okay? So, ngayong umaga pong ito, i-rebuild natin yung ating mga nasirang buhay o yung sirang buhay from the past. Amen. No, although pwedeng masabi natin, Pastor, okay naman ako ngayon.
Okay? Pwede natin sabihin na hindi naman sira yung aming buhay, hindi naman kami napapariwara. Tama po ba? No, wala naman siguro napapariwara dito. But sabi ko dito, habang ang mensahe ng Panginoon, nakita ko, no, sabi ko dito, isa sa mga sign, okay, na merong broken lives is yung mga unforgiven past mistakes. Amen. Di ba? Meron tayo mga unforgiven past mistakes. Okay? At kapag ikaw o ako, tayo lahat ay may unforgiven past mistakes, ito ay matuturing na po na sirang buhay. Amen. Kapag tayo po ay may mga pagkakataon, okay, na hindi pa natin na isusurrender sa Lord, yung mga bagay na talagang pinagsisihan natin, bakit dapat di ko na ginawa, yung mga desisyon na to, okay, pag ito po ay hindi natin naihingi ng tawad sa Panginoon, and even sa mga tao, no, na nagawa natin ng hindi tama, o yung mga tao din na nakagawa ng hindi tama sa atin, if hindi natin sila napatawad, okay, nandun pa rin po, nagpapakita ito ng sirang buhay. Tama po ba yun? No? Sino po dito yung madalas nagkakaroon ng nung nakasamaan ka ng loob? 'Di ba? Yung may nakasamaan ka ng loob tapos nagkaroon kayo ng kapatawaran, 'di ba? Oh, I forgive you. Sorry na talaga, 'di ba? Meron bang ganon? Okay? Ha? Di ba? May shake hands, may beso-beso, di ba? At talaga. Okay? Kaya lang, pag dumating sa point na may nagawa ka na namang hindi tama, na hindi niya nagustuhan, sasabihin niya sa iyo, nakakasawa ka, paulit-ulit ka na lang. Di ba? Or even sa atin, di ba? Minsan may mga, kung meron man tayong ganitong attitude, di ba? Ay naku, ayan ka na naman. Di ba? Nagkabati na tayo, tapos ganyan na naman ginawa mo sa akin. Di ba? So ito po yung mga bagay na sinasabi ko na unforgiven past mistakes. Di ba? Dapat pag nagagalit tayo, okay, sa Bible, makikita natin, hindi naman masamang magalit eh. Okay? Kaya lang, wag mong hayaan na yung galit na yon ay maging kasalanan. Mag-udyok sa iyo para ikaw ay magkasala. Amen. Di ba? Kaya pag ikaw nagalit ka, nagkapatawaran kayo, tapos nagalit ka na naman sa kanya, wag mo nang sabihin na paulit-ulit ka. Okay? Wag mo na sabihin na nakakasawa ka kasi the moment na dineclare mo yon, ibig sabihin, hindi mo talaga siya pinatawad. Di ba? Kasi nagkaroon na paulit-ulit eh. Tama po ba yun? Di ba? So kapag nagpatawad ka, okay, at nakagawa ulit siya ng hindi tama, dapat yung bagay na yon ay bago lang sa'yo. Di ba? Kasi pag sinabi mo paulit-ulit ka, dumagdag lang. Hindi talaga napatawad. That's unforgiven past mistakes, kapatid. Amen. Di ba? Sabi ko rito, may mga pagkakataon din tayo. Di ba na makikita natin kapag naiinis tayo, kapag nagagalit tayo, di ba? Madalas sinasabi natin, nakakasira ka ng araw. Di ba? Nakakasira ka ng umaga, ganda-ganda ng gising ko. Tapos ganyan sinasabi mo, ganyan ginagawa mo, nakakasira ka ng araw. Tama? Tama? So again, yung pagiging pariwara ay hindi lang po ito sign ng broken lives. But pag sinabing broken lives, lalo sa ating mga Kristiyano, okay, madalas ito po ay nasa secret lives natin, di ba? Tama? Hindi ba? Sabi ko rito, yan, tayong mga tao, madalas, no, even mga Kristiyano, madalas so tayo, sanay na sanay po tayo sa dalawang salita. Ito yung denial factor. Amen. Diba?
Yung mga denial factor. Kanina sabi ko, sino dito sira ang buhay, walang nagtaas ng kamay. Pero habang sabi ko, liwanag ko, para nakikita ko sa mukha nyo, o nga. Di ba? Tama po ba yun? Di ba? Why? Kasi nga meron tayong denial factor. Amen. Di ba? Yan, sinasabi natin, napatawad na natin, pero deep inside, yung kirot, nandun pa rin. Ang puso ko'y kumikirot-kirot. Ano bang kanta yun? Hindi nyo ba alam yun? Ha? Kala ko kumikirot-kirot. Okay? So sabi ko dito, kaya kahit hindi maayos yung pakiramdam natin, di ba? Kahit hindi maayos yung pakiramdam natin, kahit wala na tayong panggastos, di ba? Kahit feeling mo down na down ka na, tama? Pero pag kinumusta ka, lagi mo sagot, okay lang. Tama po ba? Sino yung ganon? Uy, kumusta ka na? Okay lang. Di ba? Tinatago mo pa sa mas magandang ngiti. Pero deep inside, masama talaga eh. Tama po ba yan? Deep inside, meron kang pinananalangin na uutangan eh. Tama ba? Lord, wala na akong panggastos. Magpadala ka naman ng kapatiran na magpapautang sa akin, Lord. Diba? Lord, wala na akong panggastos. Magpadala ka naman ng kapatiran, Lord, na magpapasend sa akin ng GCash. Parang agad na tawa nung isa dun ha? Tama? Pero pag kinumusta ka ng kapatiran, kumusta ka? Eto sis, eto Brad, mabuti ako. Hindi mo alam na yung kapatiran mo na yun yung ginamit ng Lord, pinadala sa'yo. Kaya lang dahil nga merong denial factor, wala na. Hindi nabuo yung broken life. Tama po ba yun? Di ba? Sabi ko rito, ito yung dahilan kung bakit ang bilis po natin maapektuhan sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Why? Kasi nga, tayo po ay, ang tawag dito, nako-consume. Okay? Nako-consume tayo ng mga secret natin na na sama ng loob. Di ba? Kaya konting lang, galit ka. Tama? Kasi nga may laman na eh. Tama? Puno na yung puso mo ng galit, kaya konting inis lang. Yung ang babaw na inis lang. Di ba? Yung konting sunog na sinaing lang. Galit ka na. Gusto mo yung perfect lagi. Why? Kasi hindi natin na-i-evaluate madalas yung ating puso. Tunay nga ba na tayo nagpatawad na? Amen. Tunay nga ba yung mga past mistakes natin, yung mga regrets natin, lumaya na ba talaga tayo? Amen? Tunay nga ba na sinasabi natin, I am free in the Lord? Pero kamusta yung ating mga puso? Amen? Di ba? That's why ngayong umagang ito, sabi ko na maganda, natalakayin natin yung rebuilding broken lives. Amen? As we start this year, 2025, napakaganda na maging maayos yung ating mga buhay. Amen? Sabi ko rito, if we will let this uncheck at patuloy itong denial emotions na to na mananatili po sa ating mga puso, sigurado po tuluyan pong masisira ang ating mga buhay. And I believe we will never enjoy and experience a happy life, a blessed life, kapag hindi o pag hinayaan natin na ma-uncheck yung ating mga puso. Okay? So napakahalaga mga kapatid, every night pag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, kinakausap natin si Lord. Okay? Mas maganda yung mag-evaluate ka sa buong araw. Okay? Ano ba nangyari sa akin? Okay? Lord, kung meron man akong nagawa, meron man akong nasabihan, na hindi maganda, na hindi ko naman sinasadya, or merong nakasakit sa akin, Lord, I ask forgiveness. Mahalaga po kasi ito. Kasi minsan meron tayong mga prayer, di ba? Yung bang traditional way na lang. Di ba? Kailangan ng acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Di ba? Pag nanalangin ako, adoration. Lord, I praise your name. You are a holy God. Di ba?
Minsan, salamat Panginoon, ay mamaya pa pala, confession muna pala. Di ba? Kasi acts nandun ka eh. Tama po ba? Pero again, we have to evaluate mga kapatid. We have to evaluate itong mga denial emotions na to. Kailangan ma-uncheck, yung mga ma-check natin itong mga uncheck. Okay? Ano ba yung nangyari sa atin? Sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verses 2 to 3. Ito po yung aking passage sa biyaya ng Panginoon. No? Sabi niya diyan, kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwa sundin ang kanyang mga na aking binabanggit sa inyo ngayon. Verse 3, kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Verse 4, meron ba? Hanggang verse 3 lang. Amen. Sige. Sabi dito, okay, napakaganda nito, no? Yung itong passage na to. Okay, as we rebuild our broken lives, may kita natin, diyan sa Bible verse po na yan, okay, yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Kakahabagan niya tayo, ibabalik, naku, napakaganda nito, ibabalik sa magandang kalagayan. And that's a blessed life. Amen. Ano yung magandang kalagayan na yan? Blessed life yan. Yan yung original design ng Diyos sa atin. Nang nilikha niya si Eva at Adan, nilikha niya ang lahat muna ng bagay na kailangan ni Eva at Adan. Okay? Nilagay sila doon sa gitna ng Garden of Eden. Andyan, may isda dyan, may gulay dyan, may prutas dyan. Bahala na kayo mamitas kung ano gusto nyo kainin. Diba? That's the original design ng Lord. Hindi niya inayaan na magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng langit at lupa. Nagkaroon ng langit at lupa. Magkaroon ng tao. Hindi niya inayaan na ganun. Kasi alam niya na pag inuna niya yung tao, nilagay doon sa lupa, walang kakainin ng tao. Di ba? Mahihirapan yung tao. That's why hindi yun ang original design ng Lord. Ang original design ng Lord ay pagpalain ka, sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Amen. Di ba? Ang ganda ng pangako na yan, no? Kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Amen. Di ho ba? Sabi ko rito, makikita natin dyan sa pangako ng Diyos, ito po'y nagpapatunay, okay, na kayang-kaya ng Diyos na panumbalikin ang lahat ng nawala sa atin. Kung ikaw man ay nawalan ng 29,000 or 400,000, 500,000, ang laki na nun, 500,000 na, no? Kasi billion na siya eh. Di ba? Sabi, naalala ko tuloy yung nagtatalo sila eh. Di ba? Ano daw mas malaki? Yung 500,000 o yung 500,000? Sabi siya, mas malaki yung 500,000. Million na yun eh. 500,000 lang yan eh. Saliver ikaw, ano mas malaki nun? Ha? Parang ito ba yun? Di ba? So, ibabalik yan lahat ng Lord. Kasi yun ang pangako niya eh. Ibabalik magandang kalagayan. Amen. Ano man yung nawala sa atin, okay, na ninakaw ng kalaban, sinira ng kalaban sa atin, sa umagang ito, rest assured tayo, yung pangako ng Diyos na yan. Amen. Sabi ko rito, i-rebuild o i-restore ng Diyos ang ating mga nasirang buhay. Yung mga naluging negosyo natin, okay? Yung mga nangihina physically dahil sa karamdaman, o yung mga nasirang relasyon sa ating mga pamilya dahil sa sama ng loob, dahil sa galit, o dahil sa mas pinili nating manangan sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kakayahan, okay? At mas marami pang iba. Okay? I don't know kung ano yung mga nasira sa bawat isa po sa atin, but isa lang ang alam ko, yung pangako ng Diyos, ibabalik niya tayo sa magandang kalagayan. Ano man yung nawala, ibabalik niya yan sa atin. Sabi ko rito, today declare that in God's grace, ibabalik ng Diyos ang at nasira sa iyong buhay. Amen. Di ho ba? I'm so excited na habang pinapahayag ko to, no, habang hinahanda ko tong message ng Lord, alam nyo, I was so really distracted
Okay? Talagang sabi ko, Lord, hanggang ngayon wala pa akong message, Lord. Okay? Dapat, Lord, nung Monday pa may revelation ka na sa akin. Di ba? But you know what? Napakabuti ng Diyos. Okay? Yung revelation niya dito sa message niya, natapos po ito halos 30 minutes lang. Napakadakila ng Panginoon. Kaya nung nakita ko yung passage ng Lord na ibabalik niya yung magandang kalagayan, I praise the Lord. Di ho ba? Sabi ko nito, makikita din natin, hindi lang yung pinagpalang buhay. Okay? Pero makikita din natin dito sa passage natin, yung pagtuturo ng Diyos. Okay? Yung pagtuturo ng Diyos. Kasi yung pagre-rebuild ng Diyos, automatic andyan eh. Pero yung process, paano? Di ba? Sabi ko nga, ang Diyos natin, hindi magician. Tama po ba? Hindi siya genie. Na kapag sinabi mo, nagkakaroon ka agad. Hindi yung gano'n ang Diyos. But sa bawat hinihingi natin sa Panginoon, meron siyang ginagawa na tinuturo sa atin para makuha natin yung kanyang pangako. Okay? Sabi ko itong makikita natin dyan sa ating passage, merong requirements po para makuha natin yung kahabagan at yung ibabalik tayo o yung pagre-restore, pagre-rebuild ng ating mga nasirang buhay. Ano po yung mga requirements na yan? Sa verse 2, makikita natin, una, ang requirements is to repent. Amen. Di ba? Sabi niya diyan, kapag tayo daw po, kanyang mga anak, ay manumbalik kay Yahweh o manumbalik sa Kanya, sa Diyos. Okay? It means repentance. Hindi ho ba? Wala naman tayong ibang pinuntahan para bumalik tayo sa Lord. Wala tayong ibang pinuntahan kundi kasalanan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng sirang buhay. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng pagpatay. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng inggit. Diba? Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kahirapan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng karamdaman. And if we want to restore, to rebuild our broken lives because of sin, we have to repent. Kailangan nating humingi o magsisi, okay, at manumbalik sa Diyos. Sabi ko dito, mula sa ating mga maling nagawa o yung mga bagay na hindi naaayon sa mata ng Diyos, okay, dahil sa kasalanan, manumbalik tayo sa Diyos. Sabi ho ng Proverbs chapter 1, verses 31 to 32, Good News Translation po ginamit ko dyan. Sabi niya dyan, so then, you will get what you deserve. Grabe, no? So then, you will get what you deserve. And your own actions will make you sick. Inexperienced people die because they reject wisdom. Stupid people are destroyed by their own lack of concern. Sakit di ba? Grabe yan, no? Kung ano daw yung deserve natin, yung makukuha natin. Ano nga ba yung deserve natin? Sinabi po ito ni King Solomon, tinuturuan tayo ng tao, tinuturuan niya yung mga tao, okay? Na ayusin yung ating mga buhay. Okay? If you think that you deserve great things, we have to repent. Amen. Sabi ko nito, paano ba itong sinasabing repentance o pagsisisi? Ano ba yung mga dapat nating gawin? Sapat na ba yung sinabi natin, Lord, sorry, forgive me, Lord? Hindi ho. Sabi ng Ephesians chapter 4, verses 31 to 32, isa sa paraan ng pagsisisi, meron po ba ako dyan? Wala? Basahin ko po, sabi niya, paraan ng pagsisisi sa Ephesians 4:31 to 32, sabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen.
Apo, Ephesians po. Iba po yung binasa ko ngayon. Nabasa ko na po kanina yan. Okay? Di ba? Ito yung tanda that you repent. Hindi usapan na sinabi mo lang, sige na, bati na tayo, pinapatawad na kita, sorry na rin. Di ba? Kasi nga, ando pa rin yung denial factor eh. Di ba? Akala mo, pinatawad mo na, pero yung kirot, ang puso ko'y kumikirot-kirot. Di ba? Tama? Andun pa rin. Tama po ba yun? Kaya, for us to know that we truly repent, ito yung sinasabi, dapat makita ito sa ating kapatid. No? Alisin na daw natin yung lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na daw tayo mambubulyaw. Sino dito madalas nambubulyaw? Okay? Sino dito madalas nanlalait? Di ba? Sinasabihan nyo si pastor na negro. Amen. Di ba? Sino dito yung mga nananakit ng damdamin ng kapwa? Meron ba? Di ba? So, alisin na daw natin lahat yan. Yan po yung mga paraan ng pagpapakita that you truly repent to the Lord. Amen. Di ba? Sabi John 1:9, if we confess our sin, the Lord is just and righteous to forgive us and clean us in our unrighteousness. Amen. Di ba? So, hindi ho madali. Di ba? Lalo na kapag nasanay ka ng manlait ng kapwa. Sanay ka ng mambuli. Di ba? Hindi madali na tumikom yung bibig. Pero, by the grace of God, if we confess, yung mga unrighteousness natin, lilinisin ng Diyos eh. That's repentance, kapatid. Okay? Sabi ko rito, napakaganda ng Bible verse na yan. Makikita natin, no? Ipinapakita po dyan na kapag tayo daw po ay manunumbalik sa Diyos, taus-pusong magsisisi, hindi niya lang tayo patatawarin, but yung pangako na ibabalik niya tayo sa magandang kalagayan o yung mga bagay na mangyayari sa atin ay magiging maganda. Amen. Di ba? Ang sarap mabuhay ng walang galit. Tama po ba yan? At sa galit din, sa sama ng loob, diyan din minsan nagkakaroon o yung nagiging susi ng karamdaman. Tama? Di ba? Nung nakaraan lang, siguro mga Wednesday yata yon, may bumisita sa atin, okay? May bumisita ho sa atin from healing ministry. Then, tinanong niya ako, sabi niya, Pastor, isang bagay lang. Okay? Bago ka namin ipag-pray, sabi niya gano'n. Baka meron kang sama ng loob. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sama ng loob, marami po ako sama ng loob eh. Pero lahat po ng yun, isinurrender ko na sa Lord. Matagal na akong sinurrender sa Lord. Amen. Actually, sa biyaya ng Panginoon, sabi ko, may tao nga po na hindi ko akalain na ipagpe-pray ko siya. Dahil sobrang sama ng loob yung ibinigay niya sa akin. Pero I am blessed by the Lord sa transformation na yon. Okay? Ang hirap kasi, di ba? Yung tao na talagang sobrang sama ng loob mo na ibinigay sa iyo. No? Alam nyo, yung tao na yon, I remember, may mga pagkakataon, kapag nakarinig ako ng balita from that person, apektado po ako for about 1 to 2 weeks. Hindi ako nakakatulog, lagi akong balisa. Ganun yung nangyayari sa akin. Okay? Lagi akong nahihilo. Ganun ho. Ibang, alam niyo yun, ang sarap ng tulog ko, tapos bigla ako makakarinig ng balita from that person. Mga susunod na araw, wala na. Kahit pilitin ko matulog, kahit pipikit ko yung mata ko, natutulog ako, 8 o'clock na ng umaga. Tapos kikising na ako ng 10. Kaya halos naubos ko yung sick leave ko eh. Yung terminal leave ko, naubos talaga. Dahil sa mga ganong pagkakataon.
So ito rin yun mga kapatid. Kaya nais ng Lord, no, pinayuhan tayo ni Apostol Pablo na tanggalin natin lahat ng sama ng loob. Kasi yan yung makakasira o nakakasira ng ating mga buhay. Okay? Kaya i-comfort mo yung katabi mo. Tapikin mo yung kanyang balikat. Yan. Amen. Di ba? Ano man yung, hindi ko alam, no? I don't know kung sino man yung nakasamaan yun ng loob or maybe, di ba, may mga pagkakataon, hindi naman talaga siya nakasama na, or wala siya sinabi sa'yo, but talagang masama lang yung loob mo sa kanya kasi meron kang something na hinahanap sa kanya. I don't know kung sino yun or ano man yun. But nais ng Lord for us to repent. I-surrender natin yan sa Lord. Alisin mo yan, kapatid. Hindi mo maganda yan. Talagang magdudulot mo yan ng karamdaman o pagkasira ng buhay. Pangalawa, na ang requirements, ano po yan? We have to obey. Sabi ng Lord, kapag tayo daw po ay manumbalik kay Yahweh at buong puso't kaluluwa na susunod sa kanya mga utos, yung pangako ng Diyos na panunumbalikin niya tayo sa magandang bagay o magandang kalagayan ay makukuha natin. We have to obey. Okay? Sabi ko dito, yan din yung pangako ng Diyos na sinasabi sa Psalms. Psalms 128 verses 1 to 4. Ano sinasabi diyan? Psalms 128 verses 1 to 4. Sabi niya, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naising sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Praise the Lord. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Wow. You want to you have a blessed life. You want to have a blessed life? Obey the Lord. Amen. Diba? Diba parang ang sarap nun? Nauuwi ka sa inyong tahanan. Diba? Yung asawa mo mukhang fresh na fresh. Diba? Sabi niya, oh, diba? Ang asaway parang ubas na mabunga. Diba? Parang ang tamis-tamis niya. Diba? Diba parang ang pangit naman na uuwi ka ng bahay, yung asawa mo makikita mo mukhang sampalok. Diba? Mukhang sampalok, mukhang santol. Tama? Diba? Diba parang ang sarap nun na makikita mo siya na para siyang grapes. Diba? Yung fresh grapes. Baka sabihin mo, Pastor, praise God, bakit? Umuwi ako ng bahay. Mukhang ubas yung aking asawa. Talaga? Oo, kaya lang pasas na. Grabe, pasas na pala, no? Amen. Diba? Yung kanyang mga anak daw, ano sabi dito? Yan, no? At bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya, di ba? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun talagang yung mga anak mo, okay, yung fresh din siya. Bagong sibol lang, di ba? Walang katuyo-tuyo. Fresh na fresh. Tingnan mo katabi mo, mukhang fresh yan. Amen. Mukha bang olibo? O mukha ng puno? Di ba? Ang lahat lang niya mararanasan natin if we obey the Lord. Amen. Di ho ba? Simple lang naman po. Kaya sabi ko nito, kaya imbiso na pagkaabalahan natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Okay? Imbis na pahalagahan natin yung pagpapasikat natin sa mga boss natin, sa mga teachers natin. Okay? Imbis na pahalagahan natin o unahin natin yung pagpapaganda, yung pagpapagwapo. Okay? Imbis na unahin natin yung pagpapayaman. Okay? Unahin nating sumunod sa Diyos. Kasi kapag sumunod tayo sa Diyos, everything will follow. Kapag tayo sumunod sa Diyos, gaganda ka, gagwapo ka, kahit wala kang rejuvenate. Amen. Di ba? Hindi mo na kailangan umorder kay Sister Maricar nung ano ba yun?
brilliant. Di ba? Unahin mo lang sa Diyos. Hindi mo kailangan mag-overtime ng gusto-gusto. Unahin mong sumunod sa Diyos. Dahil ito yung ako niya. Di ho ba? Hindi kailangan magpasikat sa mga boss natin, sa mga teachers natin. Magpasikat tayo sa pagsunod sa Diyos. At yung pinagpalang buhay, tunay, mararanasan po natin. Amen. Hindi ho ba? Ano pong verse yan? 100. Yan. Yun po ba yung pina-flash nyo ngayon? 128, 1 to 4 po. Yun po yun. Hindi po 108. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, sabi ko rito, no, sikapin po natin na sumunod sa Diyos. Gaya nga ng sinabi niya, nasa sikat na sinabi ng Lord sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Sikapin muna natin yung pagkahari ng Diyos sa atin. At lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Sabi ko rito, tandaan po natin, it is not because you look special that you will be blessed. But being always available to obey God will lead you to an abundant and a blessed life. Amen. Meron po ba ako niyan dyan? Yan. O yung isa muna, nak. Hati yata yan? Ha? Hindi ko ba binuo yung pasa ko dyan? So ulitin ko po. Okay, ito po yung tandaan natin. It's not because you look special that you will be blessed. But being always available to obey God will lead you to an abundant and a blessed life. Okay, huwag mo na hayaan yung mukha mo. Di ba mas maganda yung natural na beauty? Di ba sabi nga yung gandang Pilipina. Di ba? Tama? Yung gandang Pilipinang simple lang, hindi naliligo, hindi nagtutoothbrush, hindi nagsusuklay. Amen? Tama po ba? Hindi yung pagiging mukha kang special ang magdudulot sa iyo ng pinagpalang buhay. Marami po akong kilala. Magagandang tao, mayayamang tao, pero hindi ko masasabi na sila pinagpala. Why? Ang dami nilang problema. Puro kaso ng galing sa ombudsman, dinideliver ko sa kanila puro kaso. Kaso sa lupa. Ang dami nilang iniisip. At hindi ko masasabi na pinagpala sila. Ang taong pinagpala, walang iniisip kundi ang Panginoon lamang. Ang taong pinagpala, walang inaasahan kundi ang Diyos, kapatid. Sa akin pong pagtatapos, sabi ko rito, 2 bagay lang po ang nais ng Lord sa atin na hinihinging requirements is repentance and obedience. As we repent and obey the Lord, sa araw po na ito, sabi ko, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon na i-rebuild ng Diyos ang ating mga nasirang buhay dahil sa kasalanan. Ibabalik niya tayo sa mabuting kalagayan. Ito ang ipinapahayag ng kamatayan ni Kristo sa cross. Siya po ay namatay para sabihin sa bawat nananalig sa Kanya na ang lahat ng ating nagawang kasalanan ay namatay ng kasama ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Sa pamamagitan po ng Kanyang kamatayan sa cross, we are redeemed. Everybody shout, we are redeemed. Amen. Ang lahat po ng luma at pangit at nasirang mga bagay sa ating mga buhay ay wala na because you are already redeemed by the Lord. Amen. Sabi ko rito, matatapos na ang Panginoon. Yan, matapos na ang Panginoon po ay namatay sa cross, after 3 days, siya po ay muling nabuhay. Ipinapakita po ito na in His restoration, kapatid, in His resurrection, restoration is possible. Amen. Sa muling pagkabuhay ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa cross, makikita natin niya, pinapakita yung restoration posible. Yung rebuilding, posible. Amen.
Hindi ho ba? Sabi ko ito, sa kanyang muling pagkabuhay, our lives are now restored. Sabay-sabay po natin isigaw, I am restored. Amen. Diba? Ang kanyang pagpatay at muling pagkabuhay sa cross, mga kapatid, ang naging daan ng pinagpalang buhay para sa mga nananalig sa Kanya. Pinagpala ka ng Diyos ngayong umaga pong ito. And as we claim this promise from the Lord, yung restoration ng lahat sa ating buhay, i-claim yan kapatid, that victory will come sa buhay mo. Blessing will come sa buhay mo kapatid. Bubuksan ng Diyos ang pintuan ng pagpapala sa iyong buhay. Pagpapalain ka ng Diyos sa mga bagay na hindi mo aakalain. Maaaring hindi ito mangyayari agad-agad. Maaaring hindi ito mangyayari pag uwi mo ng bahay agad. Pero trust in His perfect timing. Amen. Hindi ho ba? Alam nyo, ang tagal ko na naghihintay sa Lord. Di ba? Pero I declare, no, na as I wait for the Lord, yung blessing nandun. Hindi ako sumusuko na maghintay sa Panginoon sa aking answered prayer. I believe yung kanyang perfect timing. I always declare it. No, sabi ko rito, wag na nating limitahan. Wag nating limitahan kung ano ang kanyang magagawa o gagawin sa ating mga buhay. Because our God is a limitless God. Walang limit sa Lord. Amen. Kailangan lang natin is to repent and to obey. Pagkatiwala natin sa Lord ang lahat, and truly, yung broken lives na to, anong mangyayari? I-restore. Amen. At umagang ito sa atin ng Panginoon, mga kapatid. As we repent and as we obey, possible itong restoration na to. Possible yung mga nasirang buhay natin is marirebuild sa piling ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga, matagal na panahon, no? Ilang buwan na ako naghihintay ng answered prayers ng Lord sa aking health problem. Okay? But I keep on going strong, no? Hindi lang dahil sa aking pananampalataya, but I believe na maraming mga tao na nananalig sa Diyos, nananalangin sa Diyos para po sa aking kagalingan. Kaya kahit ako po ay talagang physically weak, I always declare that I am strong. Wala na po akong mahihiling sa Panginoon. Alam niyo po, I was so blessed, Lord. Even talagang masasabi ko po na itong mga nakaraang buwan, I have a broken lives because of my weaknesses, because of my illness. But again, I praise the Lord kasi paunti-unti nare-reveal ni Lord yung kanyang biyaya sa akin. Truly, His grace is sufficient for me. And I believe sa bawat isa rin sa atin, yung grace ng Lord is always sufficient sa bawat isa po sa atin. I don't know ano man po yung inyong mga pinagdaraanan. Pero di ba napakasarap na malaman na sa gitna ng iyong pinagdaraanan, ipinapakita ng Diyos that you are loved. You are blessed. Because you are surrounded by many people. You are surrounded by a loving people. Hindi ka lumalaban mag-isa. Naalala ko tuloy, no, sa Bible, di ba, na kung saan, nakalimutan ko yung name ng hari. Okay? Nagwo-worry yung kanyang alipin kasi sabi niya, Panginoon, we are surrounded by many army. Pero pinag-pray niya, sabi niya, Lord, buksan mo yung mata ng aking alipin para makita niya. Okay? Then suddenly, nagulat yung kanyang alipin. Bakit? Because they are all surrounded by chariots, by angels,
by army of heavens. Amen. At dahil sa ako po'y bless sa Lord, okay? Alam niyo, nag-prepare po ako ng special number. Okay? Pero, pagpasensyaan nyo na po, kasi hindi ko po ito gagawing live ngayon. Okay? Kasi Lord, ayokong live. Kasi baka hindi ko matapos, baka maiyak lang ako. Amen? So, yan, nag-record po ako ng video and truly dahil ako'y blessed sa Lord, no? Hindi lang dahil sa aking buhay, but so blessed because I really felt that I am so loved. Hindi lang sa Lord, but I am surrounded by many people na nagmamahal sa akin. And I want to honor the Lord sa video na to, okay? And also, no, I want to honor the Lord sa buhay po ng bawat isa po sa atin. I dedicate this special number unang-una sa Panginoon at sa ating po lahat. Sige po. Hello everyone, ginawa ko po itong video na to to honor the Lord sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Praise God po. I was lost in a desert land, so bright and dusty, but God was there where He always been, giving grace and mercy. So hard to sing and hard to pray, yet I knew His word was true. And then one day my faith returned, and suddenly I knew somebody's praying for me, somebody's knocking on heaven's door, somebody's praying for me, somebody's lifted me up with the Lord. I knew it had to be. Somebody's down on their knees, somebody's praying for me. I've been spared by so many prayers, of many times I could not say what a difference prayer can make when it's offered up in pain. God has always make a way when I didn't know what to do. It's when I needed a miracle, that's when your breakthrough open. Somebody's praying for me, somebody's knocking on heaven's door, somebody's praying for me, somebody's lifted me up to the Lord. I knew it had to be. Somebody's down on their knees, somebody's praying for me. Now I know my friends was you. You were the gift God gave me. 'Cause when you praise, love broke through. It was your prayer that saved me. Thank you for praying for me. Thank you for knocking on heaven's door. Thank you for praying for me. Thank you for leading me up to the Lord. Now I can clearly see that you were the one on your knees. Thank you for praying for me. Thank you for praying for me. Thank you for knocking on heaven's door. Thank you for praying for me. Thank you for lifting me up to the Lord. Now I can clearly see that you are the one on your knees. So thank you for praying for me. Now I can clearly see
Yun. Praise God. Okay? Yan. Gusto kong, sabi ko sa inyo, maiyak ako. Gusto kong kunin itong opportunity na to. Okay? To thank the Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa po sa atin. No? And you know what? Ginawa ko yung video na yan. Kasi I believe na yung laban ng buhay, hindi natin kaya mag-isa. Kaya ngayong umagang ito, gusto ko sabihin mo sa katabi mo, thank you for praying for me. And I hope and pray na as God's kingdom builder ang bawat isa sa atin, let us all pray for each other. Amen. Lahat po tayo may pinagdaraanan. Okay? And nawa ho, magkaroon tayo ng desire sa puso natin to pray for one another. Okay? Kasi alam nyo, hindi ho madali ang laban ng buhay. Okay? Hindi ho madali yung ikaw yung maghahalo ng simento, ikaw yung maglalagay ng tawag dito, ng forma, ikaw yung maglalagay ng hollow blocks. Hindi ho madali yun. Okay? But with the help of others, magagawa po very smooth ang lahat. That's why again, I want to praise the Lord and I want to honor the Lord sa buhay po ng bawat isa po sa inyo. And okay? At ganoon din po sa mga kapatiran dyan sa home church, I want to say thank you and may the Lord bless us all po. Tayo po lahat imanalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, maraming salamat Lord sa iyong mayamang biyaya. Lord, narito kami Panginoon na muli nagpupuri, nagpapasalamat Lord. And we want to say sorry Lord sa mga bagay, Panginoon, na tinatago namin, O Diyos. If we have, Lord, unforgiven sins, Lord, we ask for forgiveness, Lord. We humble ourselves before you, Lord God. Saliksikin mo ang aming mga puso, O Diyos. Sino man sa amin, Lord, ang may mga sama ng loob, may inggit, may galit, Lord. Ikaw, Lord, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso't isipan ng tao. Kaya sa umagang ito, Panginoon, search our hearts, Lord. Search our minds. Ano man, Panginoon, yung mga negative things, Lord, na iyong matagpuan, Panginoon, we surrender it to you, Lord. We cast it all, Panginoon, sa iyong mayamang biyayaw, Ama. And help us, Lord, teach us to trust and obey, Lord, your words, your promises, Panginoon. Yung process, Lord, ng pagre-rebuild mo ng aming mga sirang buhay, O Diyos, dahil sa kasalanan, O God. Tulungan mo kami, Panginoon. Turuan, Lord, na manangan lagi sa iyong mayamang biyaya, Panginoon. Lord, again, maraming salamat sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Nawa, Lord, as a family, Panginoon, as one body of Christ, O God, magawa rin namin, Panginoon, na maipanalangin ang bawat isa po sa amin, O Diyos. Hindi man namin alam, Lord, yung maaaring struggles, Lord, ng aming bawat araw-araw na pamumuhay. Pero sapat na, O Diyos, na maisama namin ang bawat pangalan, Lord, sa aming panalangin sa iyo, O Diyos. And let your kingdom, your power, Lord, works upon the lives of every one of us, Lord. And even, Lord, sa mga mahal namin sa buhay, O Diyos, na nasa home church, Lord. Maaaring, Lord, personally, hindi ko sila kilalang lahat, O Ama. Ba't kilala mo sila, O Diyos? Ano man, Panginoon, yung struggles, Lord, na kanila pinagdaraanan, Panginoon.
I declare inner healing, Panginoon, sa buhay o Diyos ng bawat isa. I declare victory, Panginoon. I declare blessing. For you are the great I am, Panginoon, ng aming mga buhay o Diyos. Greater is you, Lord Jesus, that is in us, Lord God. Ikaw ang pinakadakilang Diyos, Panginoon. Walang kahit anumang bagay, Lord, ang hindi mo kayang pangyarihin, O Ama. Kaya, Lord, pour out, Lord, your blessing, Panginoon. Pour out, Lord, your victory over our lives, Lord Jesus. Continue to guide us, Lord. Protect us, Lord Jesus. Shield us, Lord, by your Holy Spirit, Lord Jesus. Nang sa kayong Panginoon, truly, sinabi sa Isaiah 54:17, Panginoon, no works of the enemy shall prosper over us, Lord Jesus, against us, Lord. In your mighty name, Jesus, Lord, we declare victory, Panginoon. We declare a blessed life, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Sa iyo namin itinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos, Panginoon, at nag-iisang tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Praise God. Tinatawagan ko po yung mangunguna po sa ating pong Lord's Supper. Ay, tayo po'y pumengkit. Lord, napakabuti mo po, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na ang iyong mensahe ay pumasok sa aming mga puso at isipan. Ama, salamat po sa aming pastor, Lord, na binigyan mo siya karunungan po, Panginoon. Kaya, Panginoon, nandito kami sa umaga ang iyong tinapay at dugo po, Panginoon, ang simbolo ng iyong katawan at dugo na bayubay sa cross, Panginoon. Panginoon, ito ay aming tanggapin na bilang kagaanan ng aming loob po, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Lahat ng papurit, pasalamat, binabalik ko na sa iyo, anak ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Inaanyayahan ko po yung ating mga mahal sa buhay at kapatiran dyan sa home church na alalahanin din po natin yung ating pong yung pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kunin po natin yung ano man po, yung nandiyan sa inyong ref, no? Yung mga tinapay o biskwit man yan, okay? At katas ng ubas. At sama-sama po nating alalahanin po ang dakilang biyaya po ng Panginoon. At sa atin po dito sa face-to-face, encourage again na siyasatin muli natin yung ating mga puso at isipan. Let's say thank you sa Lord for giving us life. Okay? Dahil again, sabi ni Apostol Pablo, sino man ang hindi kumikilala sa katawan at dugo ng Panginoon ay nagkakasala sa pagtanggap ng mayamang biyaya niya. Kaya siyasati po natin at hingi natin ng pasasalamat, yung sanctification, justification na dulot ng amazing grace ng Lord sa bawat isa po sa atin. Tayo po natin magsitayo. Taas po natin yung hostia na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God po. Taas po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this
Whenever you drink it, in remembrance of me. Glory to God po. Patuloy po natin papurihan ng Panginoon. Lord, muli, O Diyos, maraming salamat, Lord God. Thank you for your amazing grace, Lord, that we, Panginoon, even we are not deserved, Lord, we are undeserving, Panginoon, ng iyong pag-ibig, O Diyos. But Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong kamanghamanghang biyaya, O Ama. Kami nga, Lord, ay inaring ganap, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, O Lord, sa iyong anak, sa Panginoong Jesucristo, na siyang nag-alay ng kanyang buhay bilang katubusan ng aming mga pagkakasala, O Diyos. Purihin ka nga, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Happy Sunday po sa bawat isa po sa atin. Praise God po. Amen. Napakabuti ni Lord. Amen po ba? May nirebuild ba si Lord ngayon sa ating mga buhay? Amen. Inayos ni Lord. Maybe hindi rin siya hindi talaga nirebuild, pero may yung tornilyong lumuwag, yung pakong umangat. Sa umagang ito, talagang diniin ni Lord para mabaon ulit sa ating mga buhay. Amen? So sa ating pagkakaloob, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Lucas, verse 38. Mababasa natin dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Amen. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen po ba? So ang sinasabi ni Lord ganito, tingnan po natin tong baso, puno hindi. Ang sabi ni Lord, magbigay kayo. So babawasan ko po to. Amen? May bawas na. Inuutosan ako ni Lord, inuutosan tayo ni Lord na magbigay kung anong meron ka. So magbigay tayo, babawasan ko po to. Bawas na. Bawas na. So ngayon, ang utos ni Lord sa akin, babawasan ko to, magbigay ako. Ano bang meron sa akin? Blessing ni Lord. So ang utos ni Lord sa akin, magbigay ako. So ngayon, nagbigay na ako, binawasan ko na. Anong sunod na sinabi ni Lord sa akin? Hustong takal. Anong sabi niya? At kayo'y bibigyan din. So ibig sabihin, itong baso na to na nabawasan, ang sabi ni Lord sa akin, mayamang Lord. Yung nag-rebuild sa atin, ang sabi niya, pupunuin niya. Hindi lang puno, ang sabi, siksikin. Alam mo yung siksik? Ayun, umaapaw, ipapaapaw niya pa. Kanina kunyari, bago ako nagbigay hanggang dito lang. Pero yung pagbalik ni Lord at ang pangako ni Lord ay si Lord hindi nagkakamali. Ang sabi niya, pupunuin niya, siksik, liglig. Hindi lang natapos doon sa siksik at liglig. Ang sabi niya, maapaw pa. Bakit? Dito nagbigay ako. Ako may hawak nito. Ang ginawa ni Lord, bakit siksik? Kasi wala akong karamdaman, maayos yung pamilya ko, yung mga anak ko, yung trabaho ko, maayos. Physically, lahat nandun. Kaya sabi ni Lord, sisiksik ko na, itutudo ko na. Amen? Bakit? Kasi yung puso natin, nung nagbigay tayo, maayos. Gawin natin to para kay Lord. So ngayong umaga, yun din ang gusto ni Lord ipaabot sa atin. Yung blessing na meron ka, na galing kay Lord, ibibigay mo. Kasi dadagdagan niya, susobrahan niya pa. Amen? Gusto ba natin matanggap ang sobra-sobrang biyaya galing kay Lord? Ayon. So tayo ngayon, tumayo na. Hawakan po natin yung simbolo ng blessing na siksik na galing kay Lord. At dadagdagan niya pa, iaapaw niya pa. Itaas po natin. Tayo manalangin.
Panginoon, sa umagang ito, O God, nakita namin, Lord, na kami ay kulang. Kami, Lord, ay nagkaroon ng kakulangan sa iyo, Panginoon. But salamat sa biyaya mo, Panginoon, na yung mga tornilyo sa aming mga buhay, Lord, ngayong umaga ay siniksik mo, Panginoon. Binaon mo, Lord, ang mga pako, Lord, sa aming mga buhay. Upang magkaroon kami, Lord, ng magandang pundasyon, Panginoon. Pundasyon sa paglilingkod sa iyo. Pundasyon, Lord, na mamuhay ayon sa iyong kalooban, O God. Lord, sa umagang ito, nandito ang unang-una, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon. Nandito, Lord, hawak namin, Lord, ang portion, Panginoon, ng blessing na nanggagaling sa iyo. At kiniklaim namin, Lord, ang pangako mo, Panginoon, na ito'y iyong dadagdagan at ipaaapaw pa, Panginoon. Salamat, Lord. Kaya kiniklaim namin, Panginoon, sa umagang ito. Tina-challenge namin, Lord, ang aming mga sarili, O God. To trust, Panginoon, and claim your words, O God, Lord. Na hindi lang natatapos, Lord, ang biyaya mo, Panginoon, sa aming pagbigay, O God, Lord. Bagkus, Panginoon, ito'y patuloy mo, Panginoong pinapupuno, Panginoon. Patuloy mong pupunuin, Lord, ang aming mga sisidlan, O God. Sisidlan ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, nagagala kami, Panginoon, sa umagang ito na magbibigay. Kasi alam namin, Lord, kiniklaim namin, Panginoon, ang pangako mo. Lord, maraming salamat. At patuloy mo, Lord, pagpalain, Lord, ang aming mga resources, ang aming mga pinagkukunan, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord, ang aming mga trabaho, O God, Lord, ang aming mga negosyo, Panginoon. Kasi alam namin, Lord, ito'y tanda, Panginoon, na ikaw ay sumasa amin, O God. Lord, turuan mo kami, Lord, na panghawakan, Panginoon, at ipamuhay, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Maraming salamat, Lord. Panginoon, tinataas namin ito, O God, sa iyo ng buong puso at pasasalamat. Itong sobre na aming hawak, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po yung magkaloob na. Ayon. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Naramdaman ba natin yung pagkilos ni Lord ngayon sa ating mga buhay? So, in behalf po sa finance, reminder lang po, lumingon nga ako kasi tiningnan ko kung nandito pa yung bigas. Kasi nung nakaraang linggo, meron pa. Diba? Ibig sabihin, hindi natatapos nung Christmas party yung ating blessing. Hindi natatapos nung Thanksgiving ang blessing natin kasi meron pang natira. Lumingon ako, baka meron pa, di ba? So, ibig sabihin, nandun sa likod. Kasi, para maiba naman, di ba? So, ang sabi ni Lord, tayo ay patuloy niyang pagpalain. Amen po ba? So, nung nakaraang taon, napakabuti ni Lord, sa labas tayo ng Christmas party, bit-bit, maraming bit-bit, at may, hindi lang busog, may bit-bit pa. Amen? Amen po ba? Ayun. Nung Thanksgiving natin dito, busog din, may bit-bit din. At may binit-bit pa galing dito sa harap. Amen? So yun po ang patunay na talagang ang Panginoon ay kumikilos sa ating mga buhay. Sinong ginamit na daluyan ng pagpapala noon, nung bit-bit natin pa uwi, at yung binit-bit pa talaga nating mabigat? Kasi 10 kilo ata, yun kaya mabigat talaga sa literal. Amen? So, yun po ang pagpapala ni Lord sa atin. Kung ano mang nakikita natin dito, yun po ay pagpapala ni Lord. Kaya palakpakan natin si Lord. So, since magsisimula na ang bagong taon natin ngayon sa ating finance, pinapaalam po namin, ngayong next Sunday, magbibigay na po kami ulit. Ba't ulit?
Walang ulit, erase. Magbibigay po kami ng form para po sa ating pledges. Di ba sabi ni Pastor kanina, corrected ako kaagad. Di ba? Kalimutan niya nung nakaraan. Mag-move on na tayo. Yung pakong nakabaon, bumaon na, wag nang bunutin. Baon na yon. So walang ulit. Pledges ulit? Ganon. Walang ulit. Diba? So magbibigay po kami ulit ng form para sa pledges po natin. At alam po natin at tunay ngang pinagpala tayo ni Lord. So ibibigay po namin ito sa inyo. Tapos magsisimula po tayo ng pag-submit noon first Sunday ng February. So ulit, wag po tayo basta-basta magsulat doon. Ang mahalaga po, ipanalangin po natin muna. Hindi si Lord nakatingin sa amount na ibibigay mo at isusulat mo. Nakatingin si Lord sa puso mo. At hindi tayo heartless. Our heart is so big. Di ba may ganon? Sa Sunday school? My heart is so big. Di ba? Opo, di ba? Suportahan mo ako, alalahanin mo. Di ba? Ninang mo ako. Okay? Matagal pang December, kaya okay lang. May birthday pa. So yun ang gusto ni Lord. Malaki ang puso natin sa ministry. Malaki ang puso natin sa ating iglesia. Bakit? Lahat tayo ay ginagamit ni Lord. Di ba? Gaya sa birthday, maramdaman nyo ba yung kinumbida ka? Parang hiya ka kumain. Pero kung may nadala ka, uy, kain tayo. Kasi may bit-bit ka. Di ba, Pastor? Bakit si Pastor? Walang alam si Pastor. Ganon. Di ba hindi ka mahiyang kumain kasi may na-share ka. So yun naman sa atin ngayon. Ang gusto ni Lord, maliit man, lalaki din yan. Amen? Mga estudyante, ayun, turuan po natin yung ating mga sarili. Mag-pledge tayo yung within, yung kaya lang natin. Huwag yung, kunyari, may milk tea ka, ngayon, bawal na po ang milk tea. Kasi alangan naman, mahal po ang check-up. Diba? Wala pong ibig sabihin. Yun lang ang ibig kong sabihin. Okay, maganda po sana, mag-suggest po kami weekly para magaan. Hindi po natin, kasi kung buuhin natin monthly, mabibigatan na po tayo. To the extent na hindi tayo magbigay kasi nahiya na tayo. So ikaw nahihiya, so kami walang hiya. Ganon. Hindi, peace. Ganon ba? Ang ibig kong sabihin, yung magaan. Mga estudyante, 10 piso bawat linggo, okay na yon. Basta, wag kang basta magsulat doon, pag-pray ka muna. Amen? So ang gusto ni Lord, my heart is so big. Yun lang alam ko. Ayoko nang dugtungan. So ulit, mamaya, next week magbigay na po kami. February, pwede na po tayo magbigay kasama yung form natin. Amen? Amen ba tayo kay Lord? Gusto ba nating punuin ito ni Lord? Buhay mo to. Punuin ni Lord, tapos ito lang, puno na to. Gusto ba nating nag-uumapaw? Yun. Kaya palakpakan natin si Lord sa ating mga buhay. Amen. Amen po. Napakaganda po ng mensahe ng Lord ngayong umaga sa atin. Na-bless po ba tayong lahat? Amen. Napakaganda rin po ng pangako ng Lord sa atin na tayo'y kanyang kahabagan at muling ibabalik ang masaganang buhay. Amen. May 2 requirements na ibinigay ang Panginoon sa atin. Ito'y, ang una ay repent. Ang pangalawa po ay obey. Dapat po natin itong gawin sa ating buhay. Amen. Meron po tayong announcement. Ipi-play lang po ng ating multimedia. Pero may kopya na ako. May announcement po tayo na ipi-play po ng multimedia.
Sa bilis ng pagbabago ng panahon, pakiramdam mo ba ikaw ay nag-iisa? Walang matakbuhan at feeling lost? Don't you worry mga kapatid because the Lord got you. Join us every Sunday at 9 a.m. at sama-sama nating damhin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil kahit mabilis ang takbo ng mundo, iisang katotohanan lang ang mananatili. At yan ay safe at love ka ng ating Panginoon. See you! Hello po, ako po si Grace Ann, ang leader po ng Kids Ministry. And sa Kids Ministry po natin ay meron po tayong fun games and activities and Bible stories po para sa ating mga kids. Kaya I encourage everyone po na in-invite po natin ang ating mga chikitings para at a young age po ay mas makilala at mapalapit po sila sa ating Panginoon. Amen. Kapag gutom ka, mag-leaders ka. Dahil ang leaders ay gutom sa paglilingkod sa Diyos, siya din ay gutom sa pananasiwa sa iglesia ng Diyos. At higit sa lahat, ang leaders ay laging gutom na maisama ang kanyang buong pamilya sa tahanan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay gutom, I encourage you, be a leader today. And let us build the kingdom of God in advance sa araw na to. Again, for more info and details, ask your leaders and have a blessed day po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Benny sa Women's Ministry. Dito po sa ministry ito, kami po ay nagkakaroon ng prayer meeting. Meron din pong prayer walk at discipleship. Kung paano natin po ito ginagawa, ano po kayong inaanyayahan? Tara na! Join na! Kaming mga young mothers, marami mang pinagdadaanan, Marami mang pinoproblema, Marami mang trabaho, marami mang alalahanin, marami mang bayarin at gastusin. dito kami para sa isa't isa. Handang makinig, Handang magpayo, handang dumamay, at ipanalangin ang bawat isa. Kaya kung ikaw ay isang mother but still young, we are the Young Mothers! Hello guys! Kayo ba yung mga katatayan na katulad ko na nakakaranas ng pagod sa inyong pamilya? Inaanyayahan ko po ang bawat isang mga katatayan na nakakaranas ng pagsubok. At isa po ako yung nakaranas ng pagsubok at nakakilala kay Lord na marami pong nabago sa aking buhay. At nararanasan ko po ang kabutihan ni Lord sa aking buhay at sa aking pamilya. At ito po ang aking patotoo na marami pong binago si Lord sa buhay ko. Kaya inaanyayahan ko po yung umaten at welcome po kayo sa aming church. What's up guys? Kung ikaw ay 13 years old and above, welcome kita sa Youth Ministry. We celebrate our fellowship through meditating God's Word in our devotions, doing fun games and activities, and even spending time with our discipleship groups. So what are you waiting for? Come and be part of our ministry now. Hello po. Ako po si Nanay Dolor, ang leader po ng Kitchen Ministry. Ini-invite ko po kayo na maki-join sa amin. Kung nais niyo pong tumulong sa amin, welcome po kayo na maghiwa o magluto. Kung willing po kayong tumulong, welcome po kayo dito sa amin. Lobat ka na ba? Gusto mo ba mag-recharge? Join us every Friday at 7 p.m. para sa ating night of prayer, night of empowerment, and the most awaited night of praise. Come and experience God's resurrection. Welcome to Jacob SRCC Music Ministry. Do you enjoy worshiping? Are you willing to be used by the Lord? Are you committed? Welcome all ages and skill levels. What are you waiting for? Come worship with us and be part of our ministry. We'll see you every Saturday at 3:30 p.m. Amen. Palakpakan po natin na ating mga leaders. Yan.
Hindi lang po sa leaders ng church, no? Pati po sa mga leader din ng ating mga kani-kanilang mga life group. Ayan, so tayo po'y tumayo at patuloy nating awitan na ating Panginoon. Yan, napakaganda po ng ating message kanina, no? Ano pong dalawang kailangan para sa pag-build ng ating mga broken lives? Repent and obey. Ayan. Yeah, aminin man natin o hindi, sobrang hirap po nitong dalawang to, pero sa tulong ni Lord ay walang imposible. Amen? Ayan, kaya patuloy po natin awitan na ating Panginoon. Anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Do well. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open, so much to broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amen. Praise God po. Sige po. Praise the Lord. No? Nothing is impossible with the Lord. Okay? So sa umagang ito, let us all pray and I claim natin ang ating biyaya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Okay? Gusto ko basahin yung sinasabi sa 1 Peter chapter 5, verse 10. Sabi niya rito, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama Kristo. Tayo po lahat ay manalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, Lord, we declare, Lord, we claim, Panginoon, that you are our master builder, Lord Jesus. Ikaw, Panginoon, ang master builder ng aming buhay, O Diyos. That tunay, Panginoon, lahat ng bagay, O Ama, ay kayang-kaya naming gawin, Lord, dahil greater is He that is in us, Lord Jesus. Ikaw, Panginoon, ang siyang makapangyarihang Diyos. Lahat ng bagay, Panginoon, ay hindi mo kayang pangyarihin, O Ama. Hindi uso sa iyo, Lord, yung salitang imposible. Dahil ikaw ang Diyos ng possibility, Panginoon. Purihin ka, O Lord Jesus. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang lahat ng biyaya mo, O Diyos, hayaan mong ito'y saluhin namin, O Ama. Buksan mo, Lord, ang iyong kaharian, O Lord, ang pintuan, Panginoon, ang ng iyong kaharian, at ibuhos, O Diyos, ang nag-uumapaw na pagpapala mo sa bawat isa po sa amin sa umagang ito, O Diyos. Of Jesus Christ, and the love of God, and the union and the fellowship of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen, amen, and amen. Praise God. Tayo po lahat ay magbatihan na sa Panginoon. Happy Sunday po sa bawat isa po sa atin.